Mga trending, funny moments at usap-usapan na naganap sa Sex Bomb Girls Reunion Concert. Jopay and Mayonnaise Special Stage. Isang pambihirang pagkakataon nga ang nangyari noong Day 2 ng reunion concert ng Sex Bomb Girls sa MOA Arena. Pambihira dahil minsan lang makikita sa isang malaking venue ang pagsasama ng banda at ng miyembro ng Sex Bomb. Malaking sorpresa ito para sa mga tagahanga nila dahil nakita nila ang pagtatanghal ng kantang Jopay kasama ng inspirasyon ng banda sa pagbuo ng awiting ito. Hindi nga napigil ng mga manonood na matuwa, maghiyawan at maiyak nang makita ang special production number na kanilang ginawa. Inihayag naman ni Monty Macalino, frontman ng banda sa isang panayam, na isinulat niya ang Jopay noong 2003 matapos makita ang dancer na umarte sa Lenten special ng Eat Bulaga at nakakuha ng ideyang magsulat ng love song para sa isang celebrity. Sinabi rin niya na dapat ay makakasama si Jopay sa music video ng kanta, ngunit sobrang abala ng schedule ni Jopay noon. Hindi naman ang reunion concert ng Sex Bomb ang unang pagkakataon na magkasamang nag-perform ang Mayonnaise at si Jopay. Noong 2023, magkasama silang nagtanghal sa isang concert sa Lucena, Quezon Province. Sunshine Garcia, Chubby Era. Nakakatuwa naman ang naging post ni Sunshine sa social media sa pag-alala niya sa nangyaring reunion concert nila ng Sex Bomb. In my chubby era nga ang inilagay niya bilang caption ng post bago siya magkwento ng nakakatuwa niyang karanasan. Sinabi ni Sunshine na noong siya ay payat, hindi matuloy-tuloy ang balak nilang reunion concert. Pero ngayon naman daw na nagkalaman siya at naging chubby, ay doon pa ito nangyari. Inamin naman niya na hindi siya naapektuhan sa mga nababasa niya o naririnig ng mga mapanlait na salita sa itsura ng kanyang katawan. Bagkus ay tinatawanan na lamang ito. Isa pang pag-amin ni Sunshine ay ngayon lang daw siya nasabihan ng cute. Kaya naman hayaan na lang daw ng mga fans ang mga negative comments at i-cherish na lang daw niya yon. Izzy Trazona, absent. Sa wakas naman ay sinagot na ni Sex Bomb Izzy ang mga tanong ng mga fans niya na naghahanap sa kanya sa reunion concert ng grupo. Hindi kasi siya nakita sa special get-together nila, kaya naman nagtaka ang mga tagahanga kung bakit siya wala sa show. Sinagot ni Izzy ang fan na tila ng bash pa sa kanya sa pagsabing mag-zumba na lang daw siya, imbes na sumayaw kasama ng grupo. Aniya, hello po, nakaka-2 post ka na ng bash sa akin. Talagang you have time for that kind of action. As far as I know, wala naman pong masama mag-work ng marangal for my family. Ang pag-zumba, simpleng buhay, simpleng trabaho. And yung unahin ang priority sa life. Mag-decision sa buhay. Bawal po ba? Umagos ang madaming luha sa pag-resign. Luha habang kausap ko sila na hindi ako makakasama. Para kay Izzy, mahalagang ipaalala sa mga tao na hindi lahat ng tungkol sa kanyang buhay ay makikita online. Ibinunyag din niya na hindi madali ang pag-alis sa grupo. Dagdag pa niya, gusto lang niyang sundan ang landas na pinaniniwalaan niyang itinakda ng Diyos para sa kanya. Sex Bomb and Beanie comparison. Pinagsasabo nga ng mga Gen Z ngayon ang OG girl dance group na Sex Bomb at ang Nation's girl group na Beanie. Ayon sa mga usap-usapan na lumalabas sa internet, may mga nagsasabing hindi naman daw matatawag na P-pop ang kategorya ng Sex Bomb dahil hindi naman sila kumakanta. Samantalang ang Beanie ay isang multi-talented group. Sinagot naman ng ilang mga fans ng Sex Bomb ang argumentong iyon at sinabing kumakanta, sumasayaw, nagkaroon ng sariling teleserye at pelikula ang Sex Bomb pero ang baba ng tingin sa kanila ng mga tao. Hindi lang daw maiintindihan ng henerasyon ngayon ang ambag na naibigay ng Sex Bomb sa entertainment industry noong aktibo pa sila. Sagot nga ni Ira sa mga nagsasabing deserve nila ang titulong Nation's Girl Group ay, siguro noong time namin, deserve namin. Pero time ng Beanie ngayon. We have to respect that. Parang lahat tayo may timing sa buhay. Saka nire-represent nila yung country natin. So we have to be proud. Sumang-ayon din si Aifa at sinabing ibigay na natin sa kanila yon. Hindi po kami nakikipag-compete. Weng Ibarra reaction to Wendell Ramos. Viral ngayon ang isang eksena na nangyari sa reunion concert ng Sex Bomb noong nakaraang gabi.
Hindi lang kasi ang sex bomb ang nagsama-sama muli, kundi nakita rin ang pagbabalik ng parody group nina Michael V, Ogie Alcacid, Wendell Ramos at Antonio Aquitania sa kanilang iconic na bubble gang attire na nagdala ng saya at nostalgia para sa mga fans ng parehong grupo. Pero kapansin-pansin naman ang very touchy na si Wenke Wendell Ramos na nagkaroon pa ng nakakaloka moment kasama ang aktor. Hindi kasi niya napigil ang sarili nang makitang sumasayaw at gumigiling si Wendell. Mayroon namang nakakatuwang sagot si Weng sa eksenang ito. Aniya, "Wag po mainggit dahil habang ginagawa ko yan, ang nasa isip ko lang talaga para ito sa mga pinalaki ng sex bomb. Ako ang representative nyo. Walang mali siya yan, promise." Caption din niya sa post, "Hindi nyo naman sinabi na may camera. E di sana nag-behave ako." Rochelle admitting no producer wants to produce their concert. Trending naman ang naging pag-amin ni Rochelle Pangilinan sa naibahagi niyang kwento tungkol sa pagbubuo ng reunion concert nila ng Sex Bomb. Inihayag niyang walang producers ang may gustong sumugal para mag-produce ng kanilang concert. Ayon sa kanya, "Ang dami kong nilapitan na producers, pero walang gustong mag-produce." Sinabi rin niya na sinubukan nilang kumatok sa mga pinto, humihingi ng suporta mula sa mga kilalang producers, ngunit walang gustong mag-take ng risk para rito. Ang ideya kasi ng isang Sex Bomb reunion concert para sa karamihan ay tila walang garantiya na mababawi ang puhunan. Dahil dito sinabi ni Rochelle na walang choice ang grupo, kundi ang umasa sa isa't isa. Ang mga miyembro ay nagpasya na mag-ambag mula sa kanilang sariling mga bulsa. Pinagsama-sama ang anumang makakaya nilang halaga para lang maisakatuparan ang reunion concert. Hindi ito naging madali ngunit nagpatuloy sila at naniniwala sa legacy na binuo ng kanilang grupo na magkakasama. Isang pasasalamat naman ang naging post niya sa kanyang social media at sinabing, "Sa mga pinalaki ng Sex Bomb, kayo ang backbone namin. When we decided to do this concert, aminado kami, sumugal kami. Walang gustong mag-produce, walang kasiguraduhan, pero tinuloy namin. Kasi hindi naman pera ang hangad namin. Ang gusto lang namin ay makabawi, makapagpasalamat, at mabigyan kayo ng isang regalo na karapat-dapat sa inyo. Maraming salamat for growing with us, staying with us, and believing in us. Hindi namin kakalimutan na kayo ang bumuo sa amin." Nagbunga naman ang kanilang pagsusumikap at naging isang malaking tagumpay ang day 1 ng concert. Nagkaroon ito ng day 2 at hindi naman akalain na madadagdagan pa ng isa, ang huli at finale ng reunion concert nila. Pinag-iingat naman nila ang mga fans na huwag magpaloko sa mga scammers na nagbebenta ng tickets para sa round 3 dahil wala pang opisyal na pahayag na nanggagaling mula sa kanilang grupo tungkol dito. Dinagdag din nila na wala pang final date na nakaset sa pagtatanghal ng finale nila, kaya huwag mabilis maniwala sa mga nais magbenta ng tickets. Na-sold out kasi ang day 1 and 2 ng concert, kaya naman naglipa na ang mga masasamang loob na gustong makapanloko. Sugar Mercado no show. Marami rin ang naghahanap sa isa pang Sex Bomb member na nakilala sa mabilis nitong pag-iyak kapag tinutokso sa Eat Bulaga noon. Ibinahagi ni Sugar ang isang emosyonal na mensahe tungkol sa kanyang pagsisimula sa iconic na Sex Bomb Girls, kung saan siya nagpahayag ng pasasalamat, pagpapakumbaba, at pagmamahal sa mga kapatid na humubog sa kanyang karera sa showbiz. Sinabi niya na magkita man daw sila ng mga dating kagrupo o hindi, alam nila sa puso nila na mahal nila ang isa't isa. Ipinaliwanag niya na nagkasabay ang rehearsal ng Sex Bomb sa sinalihan niyang pageant na Mrs. Universe Official at hindi niya gusto na magpa-importante para lang magkaroon ng ibang rehearsal schedule para sa kanya. Nagbago na rin daw ang pamumuhay niya mula nang makilala niya ang Diyos at nagtiwala sa lahat ng ibibigay sa kanya. October 14, 2025 nang makuha niya ang corona at titulo bilang Miss Universe Official 2025. Nakuha rin niya ang mga special awards na Best in National Costume, Best in Evening Gown, at Best in Talent. Ang titulong Miss Universe Official ay isang espesyal na kategorya sa ilalim ng official platform ng Mrs. Universe na nilikha upang parangalan ang mga single mothers who embody strength,
resilience, and dedication to family and community. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang reaksyon nyo sa ating listahan ngayon? May mga kwentong sex bomb ba kayo? Share nyo naman sa amin in the comment section below.